I know that there is nothing better for people than to be happy and to do good while they live, that each of them may eat and drink and find satisfaction in all their toil. This is the gift of God. Alam kong walang pinakamabuti sa tao kundi magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti hanggang siya'y nabubuhay. Alam ko rin kaloob ng Diyos na ang tao'y kumain, uminom at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran. Sabi ni Solomon, the wisest. Mag-reset ng roadmap, ng life map, ng diskarte sa buhay, lalo sa religiosity. Maximum benefit, spiritual, emotional, should derive from religiosity, not minimum. Ang ating pag-aaral ngayon, talaga, sacrifice and be poor. Ama naming Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagbibigay sa amin ng gabay, kaliwanagan, tatag ng loob, at mga panuntunan sa buhay upang aming makamit, malasap ang inyong mga pagpapala. Kayo po ang tunay na mangusap, mangaral. Nais po namin kayong marinig, Ama. Lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na walang iba kundi si Jesus. Usual religiosity could demonize pleasure, comfort, and ease, and over-glorify sacrifice and poverty, usually to benefit the religious system. Sobrang pagtitiis, sobrang pagdurusa, pagpapakasakit ang ginoglorify ng karaniwang makalumang religious thought. Hindi lahat, pero maraming ganun. And what is the usual basis and reference of this? The reading, the misreading, the interpretation and misinterpretation of Matthew 6:19 to 20 na sinabi ng Panginoon, "Don't save treasures for yourselves here on earth. Moths and rust will destroy them, and thieves break into your house and steal them. Instead, save your treasures in heaven, where they cannot be destroyed by moths or rust, and where thieves cannot break in and steal them." Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito yung may maninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Very popular verses at madalas ito ang ginagamit upang mag-glorify ng kahirapan sa lupa at doon na lang bumawi sa langit. The usual reading and interpretation of these verses usually say, don't enjoy, don't save treasures for yourselves here on earth. Don't indulge in and enjoy material comforts and pleasures. In other words, don't be rich. Don't be well provided for. Banal ang kulang-kulang. Don't be comfortable. Banal pagpagod at hindi maginhawa. Uso self-punishment. Kaya pag sinuri natin ang kasaysayan ng maraming mukha ng religiosity, ginoglorify ang pagpapahirap sa sarili, even pananakit sa sariling katawan, pagtikis sa mga nais gawin, walang katapusang pagtitimpi at pagpipigil, kahit sa mga bagay na kung tutuusin na hindi naman masamang gawin, pero may nasama pa rin ng sobrang religiosity. The otherworldly, this heavenly and spiritual orientation, so-called, this demonization of earthly comforts and pleasures, this glorification of self-denial and suffering, this worldview is mostly from non-Jesus religious traditions and philosophies. Akala ng iba, dahil ang kino-quote ay ang Panginoong Jesus na nagtuturo ng mga sinabi niyan sa Matthew 6, yung interpretation at application galing na rin kay Jesus. Pero yon
ay napakadaling gamitin upang gumawa ng isang linya ng interpretasyon na ang Jesus actually pag in-apply. Greek asceticism, the demonized the body and physical comforts and pleasures, very heavily influenced ancient Israelite and Jewish values. Ang kultura ng Israel ay nakikipagniig, nakikipag-usap, maabutihan sa mga kultura ng mga lahi at mga bayan at mga sibilisasyon sa paligid nito all throughout time. So, there is always an engagement, a cultural engagement even among the Israelites and the Jews with the peoples outside of their boundaries. At ito na-impluwensya ang marami nilang cultural values ng Greek asceticism. Napakaraming mga scholarly work na nagsasabi nito. But this is not of and from Jesus. In fact, nung si Jesus ay dumating sa lupa, napakarami ng mga ganong kaugalian, mga ganong kagawian na siya mismo ay itinuwid niya. Sapagkat usok-uso ang mga needless pagdurusa at paghihirap ng mga tao, kaya si Jesus ay naaawa, nakahabag madalas sa mga tao. So this is not from Jesus. John 10:10, ito ang kay Jesus. The thief comes only to steal and kill and destroy. Sabi ni Jesus, I have come that they may have life and have it to the full. Buhay na masaganang lubos ang nais ni Jesus para sa mga tao. Hindi buhay na kulang-kulang, hindi buhay na mayroong mga needless sufferings. Yes, there are forms of righteous suffering that really go with being godly, pero napakarami sa mga nadagdag doon ay hindi naman talaga galing, hindi in-endorse, at lalong hindi naman kinonsente ni Jesus. Totoo, sa pagiging makadiyos, meron ka mga tinitimpi, meron ka mga tinitiis, pero hindi lahat ng gisna natin mga pagtitiis ay talagang para maging makadiyos. Marami doon para lang maging makarelihiyoso at para lang sundin ang interpretation ng mga very conservative religious people na siguro noong unang panahon may practical use yung mga ganong pagtitiis, subalit si Jesus even updated a lot of teachings among the Jews. Jesus made and continues to make people's life more comfortable, convenient, abundant, restful, and enjoyable. Hindi kilala ng maraming so-called Kristiyano, hindi kilala ng lubos si Jesus. Ina-associate nila si Jesus doon sa mga teachers of the law and Pharisees na napakaraming bawal, napakaraming papasama sa mga hindi naman talaga masasamang mga bagay, kaya dapat ihiwalay yung Jesusness sa Phariseeness. Ihiwalay yung mga tunay na katuruan ni Jesus na sumala sa mga kaugalian, mga tradisyon ng Israel para ang buhay ng tao ay lalong maging maginhawa, kaibig-ibig, at hindi naman nasa kadiliman o kasalanan. Matthew 11:28-30, Come to me, sabi ni Jesus. Paborito natin to laging i-quote kasi cornerstone teaching to ni Jesus. Come to me all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Kasi nakakapagod na yung religiosity ng mga tao. So yun, sa akin kayo pumunta, kayo mga pagod na, pagpapahingahin ko kayo. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. This is Jesusness. For my yoke is easy, and my burden is light. May comparison ito, may contrast doon sa kanyang context. Meron itong tinutumbok. Dahil the other uso na religiosity ay yung nakakapagod, yung mahirap, yung nakakapagpabigat at nakakapagpasikip ng dibdib. Kaya sabi ni Jesus, sa akin kayo pumunta. Magaan ang aking pamatok. Ang ibibigay ko sa inyong load ay easy. Ang burden ay light. Mararamdaman nyo yun kasi kitang-kita nyo pag kinompare nyo sa inyong mga nakagisnan. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo ibibigyan ko ng kapahingahan. Hindi lang ito about kapahingahan mula sa makasalanang buhay.
Dapat naman talaga at dapat mapahinga doon at tumigil. Pero kapahingahan din ito sa buong napakabigat na religiosity. Kuminsan kasi nalilimita ang pagbasa dito na kapahingahan yan mula sa lahat ng mga immorality, lahat ng mga kasalanan at masama. Totoo, kapahingahan din ang bigay ni Jesus mula doon. Pero hindi lang doon. Kapahingahan din sa overkabanalan, sa over-religiosity na hindi na hinihingi ng Diyos, ang humihingi na lang ay yung mga Pharisees. Kaya sabi rin ni Solomon, do not be over-righteous, do not be over-right. Sabi ganon, why kill yourself? Kailangan nasa gitna ka, nasa tama, nasa balanse lang. Madaling dalhin ang aking pamatok, patuloy ni Jesus, at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Jesus' first miracle, we must note, is to make wine from water to extend merriment at a wedding party. Dapat bigyan natin ng pansin ba't ang kauna-unahang mirakulo ni Jesus, iisipin mo pagpapagaling sa mga may sakit, which also He did, of course. Iisipin mo ay kung anong mas may kabanalang message. Pero ang una niyang himala ay to turn water into wine kasi may kasalan, wala ng wine, di mapuputol na, uwian na. Tama na ang kasiyahan. Sa mga taong araw-araw ay pagod. Araw-araw ay kung ano-ano lang pinagtityaga ang mainom at makain. Paminsan-minsan lang mamantikaan ang kanilang mga labi at makainom ng masarap sa kasalan. Tapos naubos pa agad. Siguro walang budget yung ikinasal. So ang ginawa ni Jesus, tubig, ginawa niyang alak para tuloy ang ligaya. Sa marami na nakasanayan to look at Jesus in a conservative way, maninibago sila dito. Yung iba, magiging uncomfortable pa. O kaya bibigyan nila ng ibang kahulugan para lang ilayo dun sa tunay at very basic and simple meaning na pinalawig niya ang kasiyahan. Pinahaba niya ang piyesta. Read this miracle also as a metaphor, as keynote, as intro into the Jesus ministry. Na dumating siya para yung simpleng tubig ay gawing wine. Table wine, hindi naman ito yung paglalaseg. Ito yung kasabay talaga na iniinom ng meals sa Mediterranean countries. To turn water into wine. Apply this in many ways. And immediately, let's look at our lives. Baka naman napakaraming puro water lang, pwede naman palang wine. Symbolically. Marami naman palang dapat mas masarap, mas maginhawa, mas kaibig-ibig. Yun ang ibig ni Jesus, kaya ngayon ang kauna-unahang himala na ginawa niya. Tapos iibahin pa ng ibang ingredients, hindi naman wine yung ginawa niya. Fruit juice lang yun. Yung wine nga wine na nga yung tawag sa Bible, iibahin mo pa para lang huwag maging wine dahil ayaw mo lang ng wine, period. Dapat isipin kung anong kahulugan nito. Jesus was into providing even abundant food. Matthew 14:19-20. Pinaupo niya sa damuhan ng mga tao. Kasi gutom na yung mga tao, tapos wala naman silang baon. Dahil sumunod-sunod sila kay Jesus doon sa wilderness, wala naman silang baon. Ngayon, oras na ng kainan, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala si Jesus sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at inutos sa mga alagad na ipamahagi yon sa mga tao. Nakakain at nabusog ang lahat. This is Jesusness. Hindi magtiis ka sa gutom, ganyan talaga. Nang ipunin ng mga alagad ang natirang pagkain, nakapuno pa sila ng 12 kaing ng tinapay. Sobra-sobra. Jesus did not even push people to fast. He was criticized by the many conservative religious people of his time kasi hindi siya mahilig mag-ayuno. Jesus was even labeled as a glutton and a drunkard sa Matthew 11:19. Jesus healed the sick and made them comfortable. Slept on a cushion on the boat during a storm. Sasabihin sa'yo ng mga conservative, pakutsyon-kutsyon ka pa, wag na lang. Tayo mga makadiyos, nagtiyatsaga sa matigas na mga higaan. Jesus allowed expensive perfume to be poured on him. It's recorded in Mark 14:3-6. May mga na-offend. Of course, yung mga Pharisees na-offend.
sayang ang pabango, sayang ang gastos, dapat i-donate na lang sa mahihirap. Hindi dapat mag-donate ka sa mahirap, and at the same time, magbuhos ka pa rin ng mabangong pabango. Bakit kailangan pagpilian either or? Jesus took His disciples to rest from work and ministry. Napakarami mga tao na nagkakagulo sa pagsunod-sunod kay Jesus at sa kanyang mga disciples para sila magpadasal, para sila magpa-counsel, para sila pagalingin, para sila bigyan ng kanilang mga kailangan. Iisipin mo, sasabihin nito, sige, sub-sub kayo sa trabaho. Huwag niyong iiwan yan kahit kailan dahil mahalaga na kayo mga servants ay mag-serve. Pero sa Matthew 6:31, subalit napakaraming taong dumarating at umaalis at hindi na nila makuhang kumain. Kaya't sinabi ni Jesus sa mga alagad, magpunta tayo sa hindi mataong lugar upang makapagpahinga kayo ng kaunti. Kay Jesus, mahalaga yung worker, hindi lang yung work. Mahalaga ang kapakanan ng worker, hindi lang ng mga pinaglilingkuran ng mga worker na yon. Na kung worker ka sa church, worker ka sa gawain ng Panginoon, hindi magutom ka, magtiis ka, magdusa ka. No, sabi ni Jesus, alam ko, napakahalaga ng ginagawa natin, marami nangangailangan sa atin, pero kayo man ay may pangangailangan, halina muna, let's take a break. So, ano ang resulta ng usual interpretation and application of the verses ng Matthew 6 na yan? Buhay na kulang sa ginhawa at kasiyahan. Napakaraming tao, napaka-religyoso, pero actually nakakaawa kasi ang dami nilang needless suffering. Napakaraming mga sanay ginhawa, saya sa buhay na nilalampasan na lang at pinapalampas kasi akala nila that is the righteous thing to do. Usual reading and interpretation of instead, save your treasures in heaven. Kasi sinabi ni Jesus, di huwag kayo dito mag-impok ng kayamanan sa lupa. Doon kayo sa langit mag-impok. Ano ang interpretation ng heaven? Heaven is usually interpreted as the literal, traditional heaven, as all of us knew growing up. That geographical place, that kingdom of God in the sky far away, where godly people go in the next life. And why not? That could be heaven. Now, ano ang usual reading and interpretation ng treasures in heaven? Usually money yun, or service, time, talent, treasure given and donated especially to religion. Kasi ang interpretation ng maraming mga teachings, yung heaven ay religion. So, save treasures in heaven, ibigay mo ang pera mo sa religion. Yun ang laging application. At kasama naman talaga yun sa interpretation dapat and application. Because we should support the Lord's work. Pero hindi lang yun ang ibig sabihin ng treasure at ng heaven na yun. Hindi limited dun ang kahulugan. This teaching and practice had been being gravely abused. Sobrang naabuso. Kaya tuloy napakarami mga pangangailangan ng tao. Hindi na magawa, unahin mo ang pagbibigay sa mga religious work. Kahit na ang nanay mo ay ospital, papa-opera, saka na, ibigay na muna ang pera sa ating mga project. Kahit na may mga napaka-grave and urgent needs ng pamilya, yung mga sobrang relihiyoso, uunahin na naman nila ang kanilang pagbibigay. Hindi masama yun kung nasa tama, nasa proportion. At syempre may mga urgent matter ang mga pamilya, ang mga tao na mauunawaan naman ng Diyos kung unahin mo. Napakarami mga kwento na nakakarating sa atin ng mga taong sobrang nagdurusa dahil sa ganitong interpretation. Mark 12:38-40, Jesus said, "Be careful of the teachers of the law. They cheat widows and take their homes. Then they try to make themselves look good by saying long prayers. God will punish them very much." Pag-ingatan nyo yung mga teachers of the law. Dinadaya nila mga byuda hanggang maagaw na nila mga ari-arian, sukda mga bahay. Tapos ang kapalit no, nagdadasal silang kaya haba mga dasal na pinagbumuka nila mga sarili nilang banal. Galing yan sa bibig ni Jesus. Dapat natin unawain kung anong application noon, maging hanggang ngayon. Usual reading and interpretation of treasures in heaven, sacrifices, self-denial for religious causes. Luke 13:14-16,
The synagogue leader was angry because Jesus healed on the Sabbath day. He said to the people, "There are 6 days for work. So come to be healed on one of those days. Don't come for healing on the Sabbath day." May pinagaling si Jesus, nagalit ang mga religious leader. Sabi, 6 na araw na pwede magtrabaho. Bakit? Sabat na sabat, nagpapagaling. The Lord answered, "You people are hypocrites. This woman that I healed, Satan has held her for 18 years. 18 years na siya nagdurusa. Surely it is not wrong for her to be made free from her sickness on a Sabbath day." So, sabi pa ni Jesus, Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Para yan sa ikabubuti ng tao, hindi para paglingkuran ng tao to the point na gagaling na sana siya ngayon, maghihintay pa siya bukas dahil Sabbath ngayon. Kaya galit na galit sa kanya yung maraming religious leaders, lalo yung mga conservative. Kasi pinapalaya ni Jesus yung mga tao even from the strict requirements of a very important institution in their life, the Sabbath. Sabi niya, mas mahalaga ang ikabubuti ng tao, ikagagaling niya, ikaliligtas niya, kaysa sa observance ng ganitong mga araw. Mark 7:9-13, sinabi pa ni Jesus, "Ang gagaling ninyo. Para lamang masunod ang inyong mga tradisyon, pinapawalang bisa ninyo ang utos ng Diyos. The true and the high utos of God is love, which of course means extending wellness, comfort, rest above religious technicalities." A usual reading and interpretation of Matthew 6, treasures in heaven, means self-denial versus earthly comforts and pleasures. Mark 3:4, pagkatapos, tinanong naman niya ang mga tao, "Alin ba ang naaayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay?" Ngunit hindi sila sumagot kasi alam naman nila yung obvious answer. Indefensible yung kanilang mechanical interpretation and application of their laws and traditions, even at the expense of the people's comfort, well-being, and safety. Another usual reading and interpretation of the treasures in heaven, spiritual points and merits. Na para bang may bangko doon sa mga alapaap, na pag may ginawa kang pagsisikap, pagdurusa, pagtitiis, sakripisyo, nakakapag-deposit ka doon para i-withdraw mo later on pag nandun ka na. Spiritual points and merits earned for sacrificing on earth, deposited in some heavenly account for withdrawal and enjoyment later in eternity. At dito napakaraming negosyo na naganap sa kasaysayan ng relihiyon. Yung mga abuso sa pagtuturo sa mga tao na mag-impok ng kayamanan doon sa kabila kahit na maghirap at magdusa dito. Hindi pa pwedeng sabay. Hindi pa pwedeng pinapayaman mo yung future and at the same time, ina-enjoy mo rin at pinapayaman ang yung present. There is enough resources on the planet for all that to happen. Matthew 9:13, "But go and learn what this means." Sabi ni Jesus, "I desire mercy, not sacrifice. Habag ang nais ko at hindi handog. Maging mahabagin kayo sa kapwa, maging sa inyong sarili. Hindi yung gasgasin ninyo ang lahat-lahat para makapaghandog. Mas unahin ninyo na maging mabait, maging mabuti sa kapwa. Mas kailangan nyo ng kapwa kaysa kailangan ng Diyos ang inyong mga handog." Mark 12:33, "At higit na mahalaga ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili, kaysa magdala ng lahat ng mga handog na susunugin at iba pang mga alay." Kaya galit yung mga religious conservatives kay Jesus kasi nababawasan yung income nila pag nagtuturo itong si Jesus. Nababawasan ang koleksyon kasi namumulat yung mga tao na maraming dapat pagdalhan ng kanilang mga resources. Hindi lang iabot lahat sa mga Pharisees at mga teachers of the law na yan. Usual automatic application of these verses,
don't value, don't save money. Parang dinidemonize yung pera, pero lagi namang humihingi ng pera. But Proverbs 21:20 says, ang bahay ng matatalino ay napupuno ng kayamanan. Kasi usually, pag yung bahay mo maganda, well appointed, yaman-yaman mo. Mas malaki pa yung bahay mo sa church. Yung papagiltihin ka na agad. No? Yung parang sobra ka nag-enjoy. Ang ganda-ganda ng instrument niya sa bahay. Tapos, doon sa church, ganito lang. Well, natural, dapat naman nating supportahan yung ginagawa ng church. Pero tingnan din natin kung may manipulation na nagaganap. Because there's a very thin line between teaching and manipulating. Proverbs 13:22, wealth is stored up for the righteous. So, hindi minamasama. Ang mabuti daw ay pinagpapala ng marami mga bagay. So, hindi ine-equate ang kahirapan, poverty at pagdurusa sa righteousness. Kasi may mga righteous na mahirap at meron ding mayaman. May mga righteous na kapos, may mga righteous ding sagana. Hindi naman doon lang nakikita kung sino ang righteous kundi sa kanya mga ginagawa, sa kanyang track record. Ecclesiastes 7:12, money is a shelter. Kanlungan ang pera. Kanlungan ang pondo. Hindi yan masama. Magiging masama lang kung ginamit mo sa masama. Ecclesiastes 10:19, money is the answer for everything. Another version says, money can buy everything you need. So don't demonize money. By itself, hindi siya masama. Money is not evil. Love for money is the parent of many evils. Pero hindi yung money itself. Because you can use money for good. At yung good na yan, hindi lang sa religious use. Pwede mong gamitin yan sa iyong mga kamag-anak, sa society, sa kapwa, sa pag-iingat at paglilinis ng kalikasan. All of that is service to God as well. Usual automatic application ang don't work for, value and save money, ibigay mo lahat sa temple. Usually yun ang tutuloyan ng lahat ng katuruan na yan. Ibigay ang lahat sa temple. 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob, at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. So kung ano yung bukal sa loob, yun ang nakaiibigan ng Panginoon. Hindi yung napaka-legalistic measurement na hindi na muna gusto, labag na sa loob, napipilitan na lang. Pero hindi naman yun nakalulugod sa Diyos. Luke 16:13-14, no one can serve two masters. You cannot serve both God and money. The Pharisees who loved money heard all this and were sneering at Jesus. Nang marinig ito ng mga Pariseo na mga sakim sa salapi, ay kinutya nila si Jesus. Yan ang mga mahilig mangkutya kay Jesus Yung mga nakikriticize niya, yung mga natatamaan ang kanyang mga mapagpalayang mga katuruan. Kasi gusto ng mga religious leaders na ito, patuloy nilang makontrol ang mga tao, patuloy nilang maigapos, maikulong. Kaya galit sila kay Jesus. Ang sino man na nais manupil ng kapwa ay nagagalit sa nais magpalaya ng kapwa. Usual automatic application ng mga verses na ito, don't enjoy material comforts and pleasures. Mahirapan, magtiis, magdusa. Iyan ang kaibigan ng Diyos. Iyan ang kanilang sinasabi. Demonize your earthly human nature and desires. And in this department, so many people suffer needlessly. Yung bang sobra ang pagmamasama natin sa mga natural human emotions and feelings and needs and wants na parang ang tunay na kabanalan lamang ay yung sobra mong sikilin, tiisin, gutumin, uhawin ang sarili. This is the root of many untold sufferings of people, and yet they will not admit to such sufferings kasi nagbumukhang sila masama, nagbumukhang makasalanan, kaya ikinukubli na lang, itinatago na lang. So, ang sinasabi lagi ng maraming mga ganyang conservative teachers, condemn yourself and others for having a human body, for being and feeling human. And of course, again, we go to many Greek philosophies that encourage such kind of thinking. But Scripture say, Psalm 139:13-14, to the Creator, you created my inmost being.
You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Kailangan integrative ang pagbabasa natin ng mga verses. Hindi lang isolated verses na bigla mong i-apply. I-consider mo all the other verses that talk about the same thing. At i-integrate mo yon at hanapan mo yon ng magandang application, usually filtered through Jesus. Kasi si Jesus, nire-interpret niya, nire-apply niya ang mga kahulugan ng mga dati ng mga katuruan para ito ay maging very loving ang application na sang-ayon sa kalooban ng Ama na nagpadala sa Kanya dito sa lupa upang palayain ang mga tao sa lahat ng mga needless and unnecessary sufferings imposed by religion. Siyempre may mga katuruan din yung religion na in-affirm ni Jesus, inulit niya, tinuro niya uli, tama naman yun. Pero may mga sinala siya, obvious na obvious yun. Hindi mo pwedeng i-deny kung nag-aaral ka talaga ng mga verses na may mga sinala, may mga nire-interpret, nire-apply. Kaya tayo naman ng mga Kristiyano, ang tawag natin sa sarili natin, kanino ba tayo susunod? Sa interpretation and application of the Pharisees o sa interpretation and application of Jesus? At may conflict yung mga dalawang schools of thought na yan, mga two ways to interpret Scripture. Kaya nga nila, ipinapatay si Jesus. Dapat nating tingnan, alin ba yung Jesusness dyan? Alin yung Pharisees? Alin yung hindi necessary? At alin yung necessary? So another usual automatic application nung mga tinutukoy natin verses, be guilty for what you are. Kaya napakaraming mga relihiyoso nangangailangan ng psychiatric help. Kasi in denial, lagi nilang itinatatwa yung katotohanan, tinatanggihan ko anong totoo sa kanilang sarili, minamasama ang lahat ng katotohanan tungkol sa kanila dahil yun ang nakalakihan nila. Tinuturo, be afraid of the consequences of your humanity. Never rest from guilt and fear. Sinabi na nga, I am fearfully and wonderfully made. You made me. You knit me together in my mother's womb. You made my unformed body. You saw me even before I was born. And all my days before me, you have destined for me. Hindi naman yung napakadetalyadong destiny yon, kundi may general direction agad ang pupuntahan mo according to how you were made and created by God. John 16:33, I have told you this thing, sabi ni Jesus, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Sabi niya, in me you may have peace about yourself and with yourself. You may have peace about others and with others. And what will cause that peace? Love, understanding, accommodation, even forgiveness, restoration. Yun lang ang magbibigay ng peace. Kasi pag ipinagpilitan mo, yung hindi naman pwede at hindi kaya, magkakaroon ka ng conflict with yourself and with others. At yun ay hindi peace, yun ay war. John 14:27, peace I live with you, sabi ni Jesus. My peace, not their peace, I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. Namnamin natin kung anong ibig sabihin niyan. Do not let your hearts be troubled. Do not be afraid. Do not over-problematize your humanity. Kilalanin mo ang sarili mo, tanggapin mo ang sarili mo tulad ng pagtanggap sa iyo ng Diyos. Tanggapin mo ang kapwa tulad ng pagtanggap sa kanila ng Diyos. Habang patuloy naman tayo nagpa-project na mag-improve. Pero you begin with acceptance. Maraming mga magulang, nagme-message pa sa akin, yung anak ko ganito, yung anak ko ganyan, hindi siya nagko-conform sa mga religious standards, hindi siya nagko-conform sa social standards. Kung magpakaina ka na lang muna. Nanay ka ng mga anak mo, yun ang unang-unang mong role. Kung ano man ang kalagayan nila, saan man sila nakahilig, nakaturo, nakapaling, nakasubsob, nakatingala, magpakananay ka na lang muna. Mahalin mo sila, tanggapin mo sila, habang patuloy mong tinuturuan kung tama ka nga. Pero siguraduhin mong tama ka nga at mali sila, o baka naman akala mo lang tama ka pala. So kailangan nire-review natin lahat yung ganyan mga bagay. At pag nalilito na tayo, ano nga ba tama, alin nga bang hindi, alin dapat, tingnan mo si Jesus.
Ano ba ang tinanggap ni Jesus? Ano ba ang tinanggihan niya? Ano ba ang kanyang itinuwid? Ano ba ang kanyang patuloy lang na hinayaang maging ganun? Si Jesus kasi ang standard. Kaya nga natin, pinipilit yung Jesusness. Kasi ang talagang umiiral sa puso ng maraming tao, kahit sila Kristiyano, Pharisees-ness. Hindi lang nila halata. Kasi lumaki na silang akala nila, yun ang Jesusness. Na ganoon si Jesus. Pero bakit nga ba ang daming conflict ni Jesus with the religious leaders of his time? Kasi iba ang turo niya. Nagpapalaya, nagmamahal, tumatanggap. Ayaw yun ng mga mahilig mag-control. Luke 7:48-50, at sinabi niya sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. And parenthetically, at ang kasalanan din ng mga katulad mong nananalig sa akin. At ang kanya mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong nangangahas na magpatawad ng kasalanan? Kasi ayaw nilang mapatawad yung may kasalanan. Kasi habang hindi ka napapatawad, ano kayo? Beholden, controlled, takot. Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka na ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na. What pananampalataya? Pananampalataya kay Jesus. Ano ba ang pananampalataya kay Jesus? Di pananampalataya sa message ni Jesus, which is forgiveness and restoration, God's love and grace revealed and given through Jesus. Marami nagsasabi, naniniwala ako kay Jesus, pero hindi naman naniniwala sa grace na turo ni Jesus. Hindi naman nagpa-practice ng love na turo ni Jesus. So anong ibig sabihin naniniwala kay Jesus kung nire-reject yung method ni Jesus? Kailangan i-review. Another usual automatic application, demonize the rich, demonize the comfortable. What if Jesus' heaven in Matthew 6:18-20 was not only about that kingdom up there somewhere in the sky in the next life, but also about the kingdom of God within, inside us, here and now? Paano yung kaharian ng Diyos ay paghahari din ng Diyos na hindi lang nandun sa heaven dahil yung heaven na yon ay nasa kalooban din ng tao. Paano kung yung tinatukoy na heaven ay hindi lang nakahiwalay na lugar kundi heaven on earth when God rules in your heart? That the kingdom of God is not only a place out there, but also the condition of your heart when God reigns in your heart. The kingdom of God. Kasi ang linaw-linaw naman ng Luke 17:21 na sinabi ni Jesus, the kingdom of God is within you. Hindi nasa labas. The kingdom of God is in your mind, is in your heart, in your thought, in your feelings, in your life, in your lifestyle. Hindi lang geographical place, although posibleng geographical place din. Marami naman pwedeng layers of meaning. Pero definitely, Jesus was saying, the kingdom of God is within you. The Amplified Bible says, the kingdom of God is within you, in your hearts, and among you. Ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Hindi lang siya isang lugar na pupuntahan mo pagkamatay mo, kundi ito isang kondisyon ng puso, ng isip, na ngayon pa man ay pwede na maghari sa iyo. What if those treasures that Jesus teaches us to gather in our heaven, meaning our hearts and minds, were what heavenly treasures really are? Love, happiness, peace, rest, enjoyment, and even godly pleasures, intangibles. What if ang sinasabi ni Jesus na gather treasures in your heaven is yung puso mo, punuin mo ng kapayapaan, katahimikan, ng pag-ibig, ng pagpapahinga, ng kasiyahan. Gather those treasures in your heart. Unahin mo kung ano yung nagpapapanatag at nagpapatibay at nagpapatahimik sa iyong loob. Hindi yung mga material things sa pagbinili mo, inagaw mo, itwinundar mo, ay nagbibigay sa iyo ng gulo. Napaaway ka, nakikipag-agawan ka. Unahin mo ang kapayapaan ng iyong puso kaysa manalo ka sa mga argumento at makipag-away ka sa lahat ng taong di mo kasundo. Unahin mo na manahimik ka kaysa sa sikapin mo
na magkaroon ka ng maraming mga earthly achievements, nagulo naman ang dinadala sa iyong buhay. Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added unto you. Gather for yourselves treasures. And what are those treasures? Good feelings, good emotions, good thoughts that bring you peace, contentment, and happiness. Yun ang iyong unahin na ilagay sa iyong heaven, sa iyong puso, sa iyong isip. Sabing ganon. What if Matthew 6:19-20 na sinasabing, don't save treasures for yourselves here on earth, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa, means don't invest much in material and earthly things and possessions, kasi moths and rust will destroy them. And thieves can break into your house and steal them. Instead, save yourselves treasures in heaven. Enrich your heart and mind, the heaven in you, the kingdom inside you, with good, positive, and beautiful thoughts, feelings, sensations, and emotions. And actually, yan ang nagpapagaling kahit sa mga physical illnesses. Yung kapayapaan, katahimikan, contentment, at ang maraming nagbibigay ng sakit kahit sa katawan, ay yung mga sakit ng loob, mga hinanakit, mga galit, mga takot, mga guilt. Kaya sabi sa Philippians 4:8, keep your minds on whatever is true, pure, right, holy, friendly, and proper. Don't ever stop thinking about what is truly worthwhile and worthy of praise. Bakit? Beautiful thoughts make your mind beautiful, make your heart beautiful, and will eventually affect even your health. But negative, ugly thoughts will affect your health, your relationship with people, nagkakaroon ka ng hell on earth. Ephesians 4:31-32, get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling, and slander, along with every form of malice. Alisin ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit. Huwag kayong manlait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Mapagpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Treasures in heaven. Treasures in your heart and mind, in your thought and feelings. Treasures in the kingdom of God inside you, in your heart and mind, in your feelings and thought. Bakit hindi natin ibaling ang interpretation and application sa mag-ipon ka ng kayamanan sa loob ng iyong isip at puso, kayamanan ng kabutihang loob, ng kapayapaan, katahimikan, ng pagmamahal. At yan ang pupuno sa iyo ng paghahari ng Diyos. You will be the kingdom of God, because in your heart and mind, God reigns. And what reigns about God? The love of God, the grace of God, personified and expressed by Jesus. Proverbs 17:22, a cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Ang pinakamabisang gamot ay yung pusong masayahin, pusong maibigin, payapa, at pusong tapat. Treasure in heaven. Gather and keep beautiful, peaceful thoughts, feelings, and experiences, not material things whose gathering and keeping could even vex and hurt you. Gaano karami mga tao na sinira ang kanilang puso at isip sa pagkakamal nila ng mga material things, mga kayamanan at mga bagay na para lang dito sa sanlibutan. Gaano karami mga tao ang sinasakripisyo ang kanilang espiritu, ang kanilang kapayapaan, para lang magkamal ng mga gusto nilang kamalin. Gaano karami magkakapatid ang sinisira ang relasyon, ang pagkakapatid sa pag-aagawan sa sirang piano na minana sa ina. Gaano karami magkakaibigan na nagkakasira sa pag-aagawan ng negosyong nagsimulang kumita, na nung nagsimulang yumaman nagkaroon ng mga kasakiman at nag-away-away. Gather for yourselves treasures in heaven. Beautiful, loving thoughts and feelings in your heart.
Don't save treasures for yourselves here on earth. Moths and rust will destroy them, and thieves can break into your house and steal them. Instead, save your treasures in heaven, where they cannot be destroyed by moths or rust, and where thieves cannot break in and steal them. Material things can easily rust, decay, and or be stolen. Why invest too much in them? Mental and emotional and spiritual health and wealth cannot be easily stolen. Doon tayo mag-invest. Namimili tayo, ano magagawin ko? Yung magbibigay ng peace sa puso ko, yung magbibigay ng gulo. Yung magbibigay ng gulo, may kasamang milyones, pero yung magbibigay ng peace, konti lang. Saan ka pipili? Yan sinasabi. Unahin mo ang mag-impok ng kayamanan sa langit. Sa langit na yung isip at puso. Kung may carry your cross and follow me si Jesus, na totoo namang meron, it usually gets misunderstood, misinterpreted, and misapplied, at ibang usapan naman yan. Baka sa Valentine's Day naman natin gawing topic. Kasi sabihin ba, di ba sabi ni Jesus, carry your cross? Yes, meron. Pero hindi lahat na lang cross. Pipiliin mo rin at i-recognize mo, ano ba yung tamang cross to carry at ano yung hindi naman kailangan. This whole earthly time and life, be free in Jesus. Be free from needless sacrifices. Be free from religious laws and regulations that Jesus already voided, updated, and or reinterpreted for our salvation, rest, comfort, and enjoyment of earthly life. Hindi ayaw ni Jesus na mag-enjoy tayo sa buhay. Galatians 5:1. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Malaya na tayo dahil pinalaya na tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Be free to live and to love. Colossians 2:16. Therefore, do not let anyone judge you by what you eat or drink, or with regard to a religious festival, a new moon celebration, or a Sabbath day. Kaya't huwag na kayo magpapasakop pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan, o sa araw ng pabahinga at iba pa. Be free from Jesus voided religious regulations. Gather treasures of happiness in your present earthly heaven, meaning in your heart and mind, in your thoughts and feelings. Sabi nga ng Romans 12:2, be changed by the renewing of your mind. Happy New Year, Happy New Mind, Happy New Life. Merong isang very dramatic and very clear beginning of the sufferings of the Lord. It began in the Garden of Gethsemane. Yan po ang ating pag-aaral ngayon. Pinamagatan natin, How to Survive Gethsemane. Thank you, Father, for your love and for your care, for your goodness, your mercy, your boundless love for us. Salamat sa pagpapatawad mo sa mga kasalanan namin at ngayon, Panginoon, sa paglapit namin sa iyo, ayaw naming may hadlang. Nais naming ihingi ng tawad ng aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, linisin, paging dapatin na humarap sa inyo. Nawangin niyo pong salita ang maging gamot ng aming mga sakit, pagkain ng aming espiritu at katawan, at liwanag ng aming isip. Payapain niyo po kami, patahimikan ang aming loob, alisin po lahat ang aming mga alalahanin, palakasin ang aming katawan, patalasin ang aming isip, nang kami, Panginoon, makatanggap ng buong-buo niyong pagpapala. Kayong hinihiling namin maging tagapagsalita. Daluyan nawa ng pagpapala niyo ang inyong lingkod, makarating sa lahat naming mga anak mong narito ngayon, umaasam at naniniwalang tatanggap ng pagpapala niyo. May your words straighten up what is crooked. May your words give us light and enlightenment. May your words strengthen us. Father, protect us from lies and falsehood. Protect us from works of evil men and evil spirits. And may we also, Lord, receive protection from you for our loved ones who are not with us right now. At nawa, Panginoon, sa pagpapayapa na aming puso, maging matiwasay kami, tumanggap kami ng inyong mga mabubuting mga salita. At kami naman makapagdala sa iyo ng aming mga handog, mga pasalamat, awit, mga puso na handang magpapuno sa inyong salita at mga pusong handang sumunod sa inyo. Glorify yourself. Bless your people. Thank you, Father. Be with us.
bless us through your words. In the name of Jesus, your Son, we pray. Amen. Katatapos lang po ng tinatawag nating Lord's Supper at ang Panginoon ay nagpunta sa halamanan ng Gethsemane. Matthew 26:36 to 38. Then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane, and he said to them, "Sit here while I go over there and pray." He took Peter and the two sons of Zebedee along with him, and he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, "My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me." Matapos ang Panginoon ay magbigay ng mga pahiwatig sa magiging masakit at mahirap na karanasan niya sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang mga disipulo at siya man ay nagpunta sa halamanan ng Gethsemane. At sila ay nang makarating sa madilim na lugar na ito, iniwan niya yung karamihan sa may bungad at tatlo pa ang dinala niya doon sa may loob-loob ng garden. Si Peter at ang dalawang magkapatid. At sabi niya, "Manalangin kayo, dito kayo, samahan niyo ako sa panalangin, sapagkat ako ay sobrang nababagabag." And then the Lord went further into the garden, and alone, he became very sorrowful and very, very troubled. Sinabi niya, "My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death." Naranasan na ba nating malungkot na halos ikamatay mo ang lungkot? Yun ang naranasan ng Panginoon. Sabi niya, to the point of death. Sabi niya, "Stay here and keep watch with me." We must know that the highly spiritual and the highly wise could have moments of overwhelming sorrow. Pati si Solomon, sinasabi niya, mahirap maging marunong, mahirap maging maraming naabot ang kaisipan dahil maaaring meron ka ring maabot na lungkot. Lungkot na nanggagaling sa pangunawa, hindi dahil sa kamangmangan. Lungkot na nanggagaling sa mas malawak mong pag-iisip at pagkakita sa mga bagay-bagay. Mga lungkot na hindi nararanas ng mga hindi gaanong nakararating sa malayo ang pag-iisip. Sabi sa Ecclesiastes 2:17 ni Solomon, "So I hated life, because the work that is done under the sun was grievous to me." What can we do to people who we consider are wise or wiser than we or more spiritual than we are? We've got to understand them. Maraming dinaranas na hirap ng loob at hirap ng isip yung mga mapag-isip at yung mga higit na maalam kaysa sa atin. Kaya imbes sa pagtawanan ng hindi natin naiintindihan, yung mga marurunong na parang sinasabi natin, nababaliw na yata yan, ang layo na lang naiisip, dapat natin silang ipanalangin. Sapagkat ang mga matataas ang espiritu at ang karunungan ay may ministry para doon sa mga di gaanong kataasan ang naaabot. Matthew 26:39. Going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, "My Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will." Dito ay binunyag kung anong nagpapahirap sa loob ng Panginoon. Na kanyang naguguni-guni na, naiisip ang mangyayari sa kanya kung siya ay arestuhin, siya ay litisin, hatulan, pagpasanin ng krus at mamatay mag-isa sa piling pa naman ng mga kriminal doon sa bundok ng Kalbaryo. At sa kanyang lungkot, pagkahapis, hirap ng loob, siya nagpatira pa sa lupa at nanalangin sa Ama sa langit. At sabi niya, "Kung maaari po sana, Ama, huwag na lang, pass na lang ako dito." Nakikita natin yung humanity of the Lord Jesus. Hindi natin pwedeng sabihin, nagawa naman ni Jesus lahat yan kasi anak siya ng Diyos eh. Nakita natin yung paghihirap din ng kanyang loob. Yung kanya rin sanang pag-ayaw sa hirap na kanyang dananasin. Hindi natin pwedeng maliitin ang kabayanihan ng kanyang kamatayan para sa atin. Nasasabihin natin, Diyos naman siya, kayang-kaya niya. Tulad niyo at tulad ko, meron din siyang takot. Hindi nag-iisa ang mga natatakot kasi ang Panginoon man ay inabutan ng ganitong uri ng damdamin. Na sa John 17 sinabi, pumawi siya ng dugo. Sa sobrang niyang taimtim ng pananalangin at sa sobrang ding stress ng nakaraan at ng darating pa. Pero kasunod na sentence, "Yet not as I will, but as you will."
Yung kanyang pagkatao ay umiral, sinasabi niya ayoko sana, pero yung pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos sa langit ay hindi naman malayo at kasunod agad. Pero sabi niya, pero ganun pa man ang nadarama ko, yung kalooban yung maganap, hindi yung kalooban ko. Ako naman ay humihiling lang kung pwede sana. It was a very sincere prayer. Kumisa naman tayo, nagdadasal na lang, binobola pa ang Diyos. Yung meron pa itinatago at meron pa papa-impress. This is a very sincere prayer. Inamin niya yung kanyang nararamdaman. But there was an unflinching submission to God's will. At yun ang isa sa mga dapat nating matutunan dito. Na bagamat totoong-totoo ang kanyang pag-ayaw sana sa hirap, pero totoong-totoo rin yung kanyang kagustuhang sumunod sa kalooban ng Ama. At alam natin kung alin ang nasunod. Hindi siya, kundi sinunod niya ang kalooban ng Ama sa langit. Matthew 26:40-41. Then he turned to his disciples and found them sleeping. Could you men not keep watch with me for 1 hour? He asked Peter. Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the body is weak. Sa kanyang pagdadalamhati, humanap sana siya ng damay sa kanyang mga disipulo, lalong-lalo yung 3 na pinakamalapit sa kanya. Pero matapos siyang manalangin, magpatira pa sa Panginoon at mahirapan ang lubos, nung balikan niya ang kanyang mga kasama, mga tulog. Sabi niya, hindi ba naman kayo pwedeng magising at manatiling gising ng 1 oras man lang? Hindi niyo ba ako pwedeng samahan sa aking pag-iisa, sa aking dalamhati at hirap na ito? At sinabi niya kay Pedro, manalangin ka ng husto na hindi ka mabulid sa tukso. Hangad ng Espiritu ang sumunod sa Diyos, pero mahina ang katawan. Mahina ang paglaban sa tukso. Ano ang mga hinarap dito ng Panginoon? Desertion. He was being deserted by His people. At least they were still there, but they were only just physically around. They were no longer spiritually with Him. Tulog nga eh. Hindi nga maunawaan ang kanyang hirap na dinaranas at tinulugan pa siya. So there was a feeling of isolation. Kung nakakaranas kayo sa hating gabi na namang problema, gising, may nararamdaman, nalulungkot, naiinip, tas tulog lahat ng kasambahay nyo na halos gusto nyong gisingin, alam ng Panginoon yun. Naranasan na niya yung isolation. Kaya ang napakasarap para sa atin na mga anak ng Diyos, dinanas ni Jesus lahat yung dinaranas natin ngayon. Kaya lagi siya tayong nauunawa, naintindihan niya ang ating kalagayan. So there was isolation, but there was also a lot of understanding that He had for Peter and the other disciples. Kahit siya naguguluhanan, kahit siya nababagabag at naghihirap, hindi niya dinaan sa init ng ulo o galit, naunawa pa rin niya yung kanyang mga kasama, bagamat ang mga yun ay hindi naman lubos na nakiramay sa kanya. At ang nangibabaw sa kanya, in spite of his difficulty in the forthcoming cross, was concern for Peter and the others. Sabi niya, you pray that you might not be tempted. Though he was about to carry a cross that was the heaviest of all, he never failed to help others carry their own crosses. Sa kanyang hirap na dinaranas at daranasin pa, ang laman pa rin ng isip niya, pag-ibig sa kanyang mga disipulo, pag-unawa sa kanila. Matthew 26:42-46. He went away a second time and prayed, My Father, if it is not possible for this cup to be taken away unless I drink it, may your will be done. When he came back, he again found them sleeping because their eyes were heavy. So he left them and went away once more and prayed the 3rd time, saying the same thing. Then he returned to the disciples and said to them, Are you still sleeping and resting? Look, the hour is near, and the Son of Man is betrayed into the hands of sinners. Rise, let us go. Here comes my betrayer. So 3 beses siyang nanalangin, 3 beses siyang binalikan ng kanyang mga disipulo, 3 beses niya rin naabutang tulog. Yung unang panalangin niya, kung pwede sana, pass. Pero yung pangalawa, kung hindi po talaga pwede, then let your will be done. So there's already so much submission in the second prayer, so much more than before. And then in the third prayer. So the prayers were repetitions of the previous situation and activities. And the Lord, very, very significantly, accepted in His heart the arrival of Judas
and the people who were about to arrest him. Matthew 26:47 to 49. While he was still speaking, Judas, one of the 12, arrived. With him was a large crowd, armed with swords and clubs, sent from the chief priests and the elders of the people. Now the betrayer had arranged a signal with them. "The one I kiss is the man. Arrest him." Going at once to Jesus, Judas said, "Greetings, Rabbi," and kissed him. Alam natin itong kiss na ito. Alam ng lahat ito. Ang mga matalik pong magkakaibigan, mga magkakamag-anak, mga nagmamahalan, mga close to each other, kissed each other, even men. Sa Middle East, men kissed each other. Up to now, they kiss each other in the cheek. Kung minsan, pag sobrang respect mo, you kiss the shoulder. Tayo, we kiss the hands. Basta merong kiss sila. Kaya ang masakit dito, yung kiss na dapat sana ay sagisag ng magandang pagsusunuran at pagmamahalan, ito ang ginamit ni Judas para i-identify kung sino ang huhulihin. Sa inyo yung hahalikan ko at magpapahalik naman sa akin, therefore close kami, yun ang binebetray ko ngayon, yun ang huhulihin nyo. Napakasakit. Masakit yung gawang ka ng masama ng kalaban mo, lalo namang masakit kung gawang ka ng masama nung kakampi mo dapat. Nung kaibigan mo, yung kaibigan mo, mahal mo at mahal ka rin niya. Matthew 26:50 to 56. Jesus replied, "Friend, do what you came for." Binigyan niya ng permiso si Judas na gawin ang gagawin niya na pagtataksil. Then the men stepped forward, seized Jesus, and arrested him. With that, one of Jesus' companions reached for his sword, drew it out, and struck the servant of the high priest, cutting off his ear. So hindi na nakatiis ang isang kasama, inilabas ang kanyang espada at nanaga at natapyas ang tainga ng katulong ng high priest. Matthew 26:50 to 56, continuation. "Put your sword back in its place," Jesus said to him. "For all who draw the sword will die by the sword. Do you think that I cannot call on my Father, and He will at once put at my disposal more than 12 legions of angels? But how then would the scriptures be fulfilled that say it must happen this way?" At that time, Jesus said to the crowd, "Am I leading a rebellion, that you have come out with swords and clubs to capture me? Every day I sat in the temple courts teaching, and you did not arrest me. But this has taken place that the writings of the prophets might be fulfilled." Then all the disciples deserted him and fled. So one of the disciples resorted to armed defense. Isinakamay na nung isang alagad ng Panginoon yung depensa ni Jesus. Inilabas ang kanyang sandata at siya ay handang pumatay at maaaring mamatay para kay Jesus. At natapyas nga ang tainga nung katulong ng high priest. But Jesus restrained and corrected him and taught him the way of peace. Sabi niya, "Sa palagay mo ba kung kailangan ko talagang ipagtanggol ang aking sarili, ay mahirap tumawag ng angaw-angaw, laksa-laksa, pagkarami-rami mga anghel na nakahandaan dyan? Tawagin ko lang, sabihin ko na lang na cancel ang project na ito. Sobrang hirap. The angels would rescue Jesus." In that difficult moment, heavenly rescue was available, but Jesus did not use it. Talagang buong puso niyang niyakap ang hirap na daranasin niya, bagamat pwede sana siyang ma-exempt. And Jesus reminded and reassured everyone of heaven's authority and power. And this is important. Pag tayo kumakaharap ng hirap, ng gulo, hindi tayo dapat magpanik na akala natin wala ng Diyos, wala ng langit, at hindi na alam ng Diyos ang nangyayari sa buhay natin. Sapagkat lagi niyang alam. At kung ang Diyos ang may padala, lalong tanggapin. Kung hindi man siya ang may padala, pero pinayagan niyang dumating sa atin, dapat pa rin nating igalang yon dahil alam naman ng Diyos ang nangyayari. At sabi ng Panginoon, hindi ganyan ang paraan. Paano matutupad ang mga sinaad ng mga propeta kung iibahin natin? Kailangang matupad sapagkat may misyon ang pagsasakatawang tao ni Jesus. Then Jesus reasoned with the arresting party. Sabi niya, "Bakit naman kailangan niyo akong takipin ng ganito? May dala pa kayo mga sandat at mga armas, hindi naman kami manlalaban."
Hindi naman kami nagtago kahit kailan. Tuwing nagtuturo ako, kita ninyo, bakit ngayon nyo ako kailangang puntahan dito at sugurin nang akala mo ako kriminal o akala mo ako isang rebelde. At matapos yon, pumulas at nagtatakbo at iniwan siya ng lahat ng kanyang mga disipulo. Yun ang mas masakit. The worst cut of all was being betrayed by your friend and being left alone by all the others. What are the lessons from Gethsemane? Bakit kailangang pag-aralan? Bakit binabalik-balikan, lalo sa ganito mga panahon? Gethsemane was a garden at the foot of the Mount of Olives in Jerusalem. Nasa eastern side ng Jerusalem. Pagka kayo ay galing sa Jericho o galing dito sa east of Jerusalem, aakyat kayo ng bundok. At pagkatapos ay lulusong kayo at aakyat uli kayo ng isang bundok. At pag nakita nyo yung susunod na tuktok ng bundok, yun ay Jerusalem. Pero sa pagitan nyo, malalim na valley, at yun ang Garden of Gethsemane. Yun yung napakataas ng bangin, pagkatapos nandun yung pader ng temple at nandun yung tore na sinabi ni Satanas kay Jesus, tumalon ka. Kasi ang taas-taas talaga nun. Malalim na lambak. It was a very deep valley. Now the name of Gethsemane came from the Assyrian word meaning oil press. Dahil ang Gethsemane, ang nakatanim doon ay hindi mga bulaklak. Yung garden na yon, taniman ng oliba. Olives. Na makikita nyo sa mga Italian food, pizza, ganyan. Sa mga Mediterranean food. Sapagkat yung olives, yun ang kanilang ginigiling, dinudurog, at kumakatas doon yung langis na olive oil. Kaya daan-daang mga taon ang mga edad ng puno na nandun sa garden ng Gethsemane. Dito madalas nagpupunta si Jesus, lalo't lalo may mahalaga silang gawain. Kaya alam-alam naman itong si Judas kung saan hahanapin ng Panginoon kahit madilim. Kasi alam niya kung saan nagmi-meet ang mga taong ito. Then and now, Gethsemane can mean grave sorrow. Sorrow of the Lord, sorrow of each one of us and everybody else for all time. Maaaring ang Gethsemane ngayon ay gamitin nating sagisag ng malalim, mahigpit, masakit na kalungkutan, pag-iisa at pangungulila. Gethsemane can mean emotional and spiritual trouble. So pwede natin masabi ngayon, I'm having a Gethsemane moment. Na-stress ako, nalilito ako, depressed ako. I'm so sad I could die. So it could be the representation of that idea. So it's an emotional or spiritual trouble caused by the prospect and fear of physical threat or suffering or death. Pwede natin i-apply ngayon na ganong kahulugan. Matthew 26:38, ulitin lang natin. Then he said to them, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch over me. Gethsemane can mean isolation and aloneness. May mga kasama ka pero tinutulugan ka. May kasama ka pero pinagtaksilan ka. May pinagtitiwalaan ka pero bumaligtad. That could be a Gethsemane moment. Gethsemane could stand for betrayal or even injustice. Anong ginawa ang masama ng Panginoon para ma-deserve niya na arestuhin? Kuminsan sa ating buhay, mabuti ang ginagawa natin, ang sinusukli sa atin masama, it could be a Gethsemane moment in our lives. And Gethsemane could also mean grave fatigue. Sapagkat ang Panginoon, napakaraming ginawa ng mga nakarang araw, hirap na hirap, pagod na pagod. So there was this emotional, this physical, and this spiritual stress on Him. But Gethsemane could also mean oil press, as we have said. At hindi siguro aksidente na ganyan yung pangalan ng garden na yan. Kasi yung oliba, kung hindi dudurugin, pipisain, kakatasin, hindi lalabas yung mahalagang langis. At tayo man mga kapatid, para lumabas yung halaga ng ating espiritu, para lumabas yung what is noble and divine in us, many of us have to pass through a Gethsemane experience.
Parang bulaklak na kung natapakan mo't nadurog ay doon lumalabas ang kanyang halimuyak. Parang nyog na kung hindi mo basagin, pigain na hindi lalabas ang gata na nagiging langis. Tayo mga tao dumaranas ng ganong pagpiga. Kakala mo nagkagiba-giba ka na, nagkawasak-wasak. Yun pala, hinahayaan lang ng Diyos na mangyari yun para lumabas yung iyong halaga. Para lalo mong makita kung ano importante sa buhay. Para lumabas ang gagandahan ng iyong pagkatao. Para tulad ni Jesus, magkaroon ka ng mga karanasan na magagamit mo ngayon para maging blessing ka sa maraming tao. Kasi kung hindi pa tayo kumisa nakakaranas ng hirap sa buhay, hindi tayo nagiging understanding sa mga dumadaan sa hirap. Kung hindi tayo nakakaranas ng matukso, magkasala, magkamali, madalas self-righteous and judgmental tayo. Kaya kung tayo man ay dumadaan sa napakahirap na karanasan, magtiwala kayo, lumapit sa Diyos tulad ng ginawa ng Panginoon at ipagpaubaya sa Diyos ang kanyang ginagawa sa atin, sapagkat kung alam niya ang kanyang ginagawa at tayo naman ay nagsasubmit sa kanyang kalooban, merong magandang kakahinatnan. Ang hirap ay pansumandali, ang kaluwalhatian ng Panginoon ang maghahari kung tayo'y papayag na gawin ng Panginoon ang ginagawa niya. Mahirap man kung minsan yun. Your Gethsemane can turn you from olive to oil, like flour that is crushed. Your fragrance is released when you are crushed. Ayaw natin makrush, ayaw naman natin madurog. Kung pwede lang sanang mabango ka na lang na bulaklak na hindi nadudurog, why not? Pero kung bulaklak ka, sinasabi mo, ang bango-bango ko, ang ganda-ganda ko, bakit ako nadudurog? Magtiwala ka na may bangong lalabas mula sa iyong paghihirap. Kung hindi ka magiging rebellious, hindi ka magwawala ng tiwala sa Panginoon at ipapaubaya mo sa Panginoon ang iyong kalagayan. So lahat tayo dumadaan sa Gethsemane experiences. Parang kumisa nag-iisa, tinalikuran ng lahat, pinagtaksilan, nahihirapan, walang makaunawa, nalulungkot, nababagabag. Let's see how Jesus survived Gethsemane. So we can also survive our Gethsemanes. Ano-ano ang laman ng matatawag nating Gethsemane survival kit? Kung ngayon gagawin nating survival kit yan, first of all, there was company. Matthew 26:36. Then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane, and he said to them, "Sit here while I go over there and pray." Ang Panginoong Jesus, anak ng Diyos, hari ng mga hari, tagapagligtas ng daigdig, kinailangan din niya, ginusto niya na may makasama. Pag dumadaan tayo sa hirap, mabuting may kasama. Masarap na mayroong karamay. Huwag nating solohin. Maging ang Panginoong Jesus, sa pagbubuhat ng krus niya, may tumulong. A stranger to him, but nevertheless, even for a brief moment, the Lord was able to rest because somebody was assigned to carry the cross. So huwag tayong mapagmataas at huwag tayong maging kuminsan ay may kayabangan na sinosolo natin ang hirap natin. Friends divide our sorrow and multiply our joy. Matthew 26:38, then he said to them, "My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me." Hindi siya nahiya, hindi siya nag-alinlangan, hindi siya nag-alangan na aminin sa kanyang mga kasamahan na nangangailangan siya ng company. At dapat ganun din tayo. Kung tayo nabibigatan, nahihirapan, huwag na tayo maglakas-lakasan. Minsan naglalakas-lakasan ka sa harap ng iba, pero may mga mangilan-gilan dapat na matapat ka na, honest sa sinasabi mo, samahan mo ko kasi nainip ako. Samahan mo ko kasi lungkot na lungkot ako, nalilito ako, naguguluhan ako, natutulog ka, masarap yung may nagigising ako, gising, kwentuhan mo ako. Dahil naiinip ako. Nangyayari sa atin yun paminsan-minsan. Sabi ni Solomon sa Ecclesiastes 4:9, "Two are better than one because they have a good return for their work." Mas mainam na may kasama kaysa wala. So you make and you keep friends. Importante yon, that you make and you keep friends. Even the Lord Jesus needed and wanted company. So have company, especially in Gethsemane moments. Kumisan dahil may kasama tayo, may kausap tayo, nalilimutan natin yung hirap. At yung mga hirap ng loob, yung mga inip,
even sometimes suicidal tendencies. Hangin lang yun na dumadaan, kailangan lang makalampas na ikaw ay naiwang buo pa. Kaya kailangan pag dumadaan yung hangin na yun, may nakakapitan kami, kasama ka. And what's important, brothers and sisters, give company to people in their Gethsemane moments. Nanay mo naiinip, sige na, magtiyaga ka na gumising, kwentuhan mo na lang. Kung minsan, ikwento mo nga anak yung ganon, hindi naman talaga interesado yun sa kwento, gusto lang may kausap. Gusto lang may kasama. Kahit nga putol-putol yung sentences, walang sense, nakikinig pa rin yun kasi gusto niya may kasama. Maraming mga magulang nagagalit sa mga anak pag ginagabing umuwi. Hindi dahil mahigpit, kundi dahil namimiss kayo. Ganon din yung mga wives, yung galit na galit sa husband na ginagabi. Kung minsan hindi lang maamin na miss na kasi kita. No? Kaya nalulungkot kasi ang tao. At tayo may pananagutan sa isa't isa. Lalong-lalo ito ay strong moment mo ngayon, dapat naghahanap ka naman ng sino kayong nalulungkot, sino kayong naiinip, sasamahan ko naman. Hindi ko mo maganda ang pakiramdam mo, mag-isa ka na lang matutulog, mag-enjoy ka dahil ganado ka sa buhay. Paano yung mga nalilito, yung nalulungkot? Ang mga malalakas, may ministry sa mga mahihina. Sa pagdarating ang panahon, ikaw naman yung mahina, may magmi-minister naman sa'yo. Panapanahon lang ng pangangailangan, panapanahon lang ng pagpapalit ng papel sa buhay. At very important, katulad ng sinabi nitong Panginoon na nakita niya, tulog na naman yung mga disciple niya. There should be understanding and acceptance like Jesus of His friends' human frailty. Kung minsan meron kang need, sobra ka nagiging demanding, dapat mo ring isipin na may kahinaan din yung tao kahit nagme-minister sa'yo. May sakit ka, nakatulog ako nagbabantay, kaysa maghalit ka dyan at magsisigaw, unawain mo na pagod na siguro. Kaya ako gising kasi maghapon naman akong tulog ng tulog dahil pasyente ako. Ito nagbabantay sa akin, nakakatulog, uunawain. Kasi kung minsan nangangailangan ka na ng tulog ng kapwa, dadaanin mo pa sa init ng ulo, naiinis sa'yo, lalo kang lalayasan. Wala ka lalong katulong at kasama sa buhay. So inuunawa mo. Mga kapatid, kahit tayo may karamdaman, kahit tayo nangangailangan, may pagkukunan pa rin tayo ng pangunawa kung gusto nating mangunawa at umunawa. Kung minsan lang, kung mapasyente ka, ikaw yung may sakit, akala mo entitled ka na sa lahat ng tantrum mo. Na entitled ka na sa lahat ng init ng ulo at galit. Pero kahit ka pa nangangailangan tulad ni Jesus, meron tayong pagkukunan ng kakayahang umunawa kung pipiliin nating maging maunawain. At kung hindi natin pipiliin na maging star because you are the one who deserves the attention. Accept your loved one's human failings. It's very important. Psalm 103:14, for He knows how we are formed. He remembers that we are dust. Naaalala ng Panginoon kung paano tayo nilikha. May kakambal na lupa yung Espiritu ng Diyos at hindi niya nililimot. So niya ay lupa kasi, nagkasala, nagkamali, kinapos. At yung ganun pang unawa ng Diyos sa atin, hindi lang natin dapat ginagamit para tayo yung maunawaan, kundi ginagamit din natin sa pag-unawa natin sa kapwa. Kung sila yung kinakapos at sila yung nagkakamali. Another element of the Gethsemane survival kit of Jesus, prayer. Matthew 26:36, Jesus went to Gethsemane to pray. We are strongest when we are at prayer. So, paulit-ulit siyang nanalangin, hindi para ulit-ulitin yung panalangin niya para may points, kundi talagang yun ang laman ng puso niya. Kaya tuwing siya makikipagniig sa Ama sa langit, yun ang nasasabi niya. It was a prayer again and again, but not the usual repetition of pagans to earn points from repetition. The Lord was repetitious because there was nothing else in His heart but what He was praying for. And you know that it was a sincere and honest prayer. What can we learn from this, brothers and sisters? That when we face a Gethsemane moment, we pray. You don't complain, you pray. Pag nag-complain ka, lalong magiging negative ang feeling mo. You don't allow fear to overtake you, you pray. And one of the things we can learn is to pray with and to pray for people in their Gethsemane moments. You can say, alam mo kapatid, wala naman ako maipayo sa'yo kasi nalilito rin ako, pero halika, mag-pray tayo. You don't always have to give wise words to people who are troubled because sometimes we don't have the wise words.
You are not always wise. You are not always filled with inspiration. You are not always strong. But you can always pray with the person who needs your help. Ako rin nalilito, halika mag-pray tayo. Ako rin nangihina ngayon, halika mag-pray tayo. At hindi yan last resort. It must be the first resort. Because we are strongest when we pray. And when we pray, umaayos ang ating isip. At hindi man mabago ang sitwasyon, nababagong isip natin. Lumalakas ang ating espiritu, natatanggap natin yung hindi natin kayang baguhin, at nababago natin yung dapat at pwedeng baguhin. Another element in the survival kit is submission to God's will. Pag ikaw, kapatid, ano man ang hirap na dinaranas, tinanggap mo na pinayagan yun ng Panginoon, lalo't alam mong yun ang gusto ng Panginoon para sa'yo, para ka siguro ituwid, o para ka i-train, para ka palakasin, pag tinanggap mo na yun, gagaan na yun. Bumibigat lang pag nilalabanan. Humihirap lang pag nakikipagtunggali tayo sa Espiritu ng Diyos. Nagkakaroon lang ng giyera kasi ayaw mo pang sumuko. Alam nyo, paano natatapos ang giyera? Pag nanalo ka na o pag sumuko ka na. Mananalo ka ba sa Diyos? Kaya sabi ni Lord, huwag sana Ama, ayoko sana, pero yung gusto nyo ang masunod. Paano naman mananalo yung son sa father? Sabi niya, yung gusto mo na lang ang susundin ko. Kaya nahihirapan tayo sa mga problema natin kasi kung minsan lumalaban tayo sa alam nating gusto naman ng Ama na mangyari sana sa buhay natin. Alam mo na mali yung gusto mo, ipaglalaban mo pa. Gulo talaga yan. Pero matatapos ang gulo pag sumuko na tayo. Alangan namang Diyos ang sumuko sa atin, tayo dapat ang sumuko. At pag tinanggap mo na yon, gumagaan, lumuluwag. Paano natin natatanggap yung kalooban ng Diyos? This requires knowledge of God's will. Dapat alam mo kung ano ang gusto ng Diyos para sa iyo. It's important to know God's will. The knowledge of God's will is crucial so that you will be able to accept it. This requires knowledge of God, therefore it requires knowledge of the Scriptures. Dapat alam mo yung Biblia, alam mo yung mga pangako ng Diyos, alam mo yung mga salita niya. Nung siya ay gusto sanang ipaglaban ng isa niyang disciple, sabi niya sa verses 53 to 54, "Do you think I cannot call on my Father, and He will not at once put at my disposal more than 12 legions of angels? But how then would the Scriptures be fulfilled that say it must happen in this way?" So bagamat ang Panginoon ay pwedeng matuksong labanan yung nangyayari, pero sabi niya, pagka hindi natin ito pinayagang mangyari, paano matutupad yung kalooban ng Panginoon? So it is important to submit to God's will. Never forgetting that heaven knows what's going on in your life. Si Paul, meron siyang isang kapansanan o sakit o hirap na dinaranas na ilang beses niyang hiningi sa Diyos na tanggalin. Ang tawag niya dito, thorn in his flesh. Pero sabi ng Diyos, hindi ko tatanggalin. Pero tinanggap na lang ni Paul. 2 Corinthians 12:9, "But God said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me." Sabi ng Panginoon, huwag ka nang humingi na tanggalin yung problema mo. Sapat ang grasya ko para dalhin mo yung problema mo all your life. Kaya sabi ni Paul, kaya ipagmamalaki ko pa ngayon tong kahinaan ko. Kasi dahil sa kahinaan ko na ito, bakit ako nakatayo pa? Dahil tinutulungan ako ng Diyos. So yung aking kahinaan nagiging patunay na ang Diyos ay nandiyan at tinutulungan ako. Kasi kung yung kahinaan ko lang nandyan at wala yung tulong ng Diyos, matagal na ako nawala sa ministry, matagal ko na hindi kinaya. Pero nandito pa ako, hindi dahil wala akong kahinaan, kundi dahil may Diyos na tumutulong sa kahinaan ko. Kaya sabi niya, lalo kung ikagagalak ang aking mga kahinaan, kung ganito, na nagiging dahilan nito para maluwalhati ang Diyos at makita ang pagkilos niya sa aking buhay. After you have prayed hard, after you have done what you could, accept God's will and accept what God allows. Change the situation or change your attitude, and in that case you will have peace.
and you will survive your Gethsemane moment. What else was in the survival kit? There was a lot of godliness and calmness and composure. May problema na nga, magpapanik ka pa. May problema na nga, dadaanin mo pa sa gulo. Ang Panginoon, nung dumating ang kanyang mga taga-aresto, tahimik niyang tinanggap yung katotohanan na yun. There was serenity in the way he faced his troubles, in the way he accepted the difficulty that was about to happen to him. Sabi niya, huwag kang lumaban, balik mo ang iyong sandata sa kanyang lalagyan, hindi tayo ganyan. So pagka meron po tayo mga problema, mga kapatid, what's the point in being violent? Ang anak mo biglang hindi pumasa sa exam, dun mo pa ngayon pagsasasampalin at pagbububugbugin, what will you get? Baka mapatay mo, o baka lumayas, o baka magtampo sa iyo buong buhay. Hindi naman na-solve yung problema, hindi pa rin siya papasa. At hindi magiging inspirasyon yon para pumasa siya sa darating na panahon. What's the point? Nadadaanin mo sa dahas. Let God's peace rule your life, especially if there is so much trouble. Inaaway ka na, mga-away ka pa, anong kakawian? Minura ka na, mumurahin mo rin, saan pupunta? The only feasible answer to trouble is a peaceful spirit. Because the only way that you could win over trouble is by being peaceful, not by being more troublesome. Because troublesome attitude begets a troublesome reaction. At hahaba lang ng hahaba ang gulo. Ang pinakamagandang paraan, payapa, tahimik, matiwasay na pag-uugali. Philippians 4:7, the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Nais kong bigyan ng din ito. Kung tayo naguguluhan, natatakot, nababagabag, hirap ang loob, ang kailangan natin, the peace of God. And the peace of God transcends all understanding. Read another way, it says, the peace of God tells you to be peaceful when you have all the reason to be troubled. The peace of God tells you to be friendly when the entire environment provokes you to be violent. The peace of God makes you do the impossible. And in doing the impossible, you allow God to work. So practice serenity. Pray for serenity. Choose serenity. When you are provoked, you have two choices. Maging katulad ka niya o ibahin mo yung approach. Sa palagay niyo, sinong magwawagi? Yung makapa-Diyos na pamamaraan. Kaya ang sabi ng Panginoon, pinupuwersa ka maglakad ng 1 mile? Sabi mo, 2 miles na lang gusto mo. Hinihingi yung jacket mo, sabi mo, sando ko, gusto mo rin? Kasi pag natanggal na niya lahat yung gusto niya sa'yo, ano pang kukunin niya? Wala na, tahimik na. Kaya lang kayo patuloy na nag-aaway, ayaw mo ibigay. So ibigay mo yan, matatahimik. Mahirap isipin yun. Paano naman yun? Dinawalan ako? Exactly. Pag pinaandar natin yung sarili nating pangatwiran, doon talaga lalong gumugulo ang buhay. Kasi kung minsan, sa paggawa mo nung baligtad, doon mo nagagawa yung dapat mangyari. Para yung istorya nung araw, nung elementary grades, ako, ewan ko kayo, baka ibang panahon na kayo nag-contest daw yung araw at saka yung hangin, no? Kung sino ang makakapagtanggal ng jacket nitong taong ito. Nagyabang yung hangin, ako makakatanggal niyan. At talagang pinalakas niya ng pinalakas yung hangin para lumipad yung tao, lumipad yung jacket niya. Pero habang gumiginaw, lalo naman talagang pinakasikip-sikipan ng tao yung jacket niya dahil maginaw. So ano mang lakas ng hangin, di niya nakuha yung jacket. Yung araw naman ngayon, pinainit niya yung araw, andali, di naghubad ng jacket yung tao. Kasi mainit So pagkapilit mong inaagaw, lalong hindi ibibigay sa'yo. There must be a way. Mga mag-asawa, 20, 30 years ang mag-asawa, away pa rin ang away.
hindi kayo nakakakita ng paraan how to have a peaceful life. Kung lagi nyo nalang pag-aawayan kung gaano kalamig ang aircon o kung gaano kalakas ang ventilador, tinatamaan ba kayo o hindi, no? Nakahiga kayo sa iisang higaan, abay, mag-isip-isip kayo, solve nyo yan. Alam nga namang abuti kayo ng 70-year anniversary, nag-aaway pa rin kayo dahil sa electric fan. Babaw naman nun. Hindi kayo magkasundo kung gaano kaasim ang sinigang. Patay ba o bukas ang ilaw pag natutulog kayo? Mag-asawa kayo na magkasama sa buhay. Dapat kayo makahanap ng peaceful way to resolve this. And the only way is to give way. Gusto mo hanin ng ilaw? Pagdating niya bukas, may laser talaga. Pagkalakas-lakas na laser, kung gusto mo ilaw, baka naman sakaling umayaw. No? Pero hindi sa pagpipilit ng gusto natin, kundi sa pagbibigay sa kapwa. Meron yun na himala. Yun lang gumagawa nun, ang nakakadiscovering meron pala. Sa pagpapaubaya, dun kung minsan natin nakakamit yung gusto natin. Pero ang sincere na pagpapaubaya, willing talaga magpaubaya. Hindi gimmick mo lang para manalo ka in the end. But really, sincerely. Maraming pamamaraan ng Panginoon na baligtad. So, it's only love that can conquer hatred. It's only peace that can conquer trouble. So practice and choose serenity. Why do I say choose? Pag may kaharap kayo, inaaway kayo, lagi kayong may choice. Makiaway o hindi. May choice. Choose the peaceful way. Gaganti ba kayo o hindi? Sinabi na ng Panginoon, huwag gaganti. Siya daw ang gaganti. So, naniniwala tayo at hindi, pairali natin ang pananalig natin sa Diyos at sundin natin siya para makita natin siya at work. Very importantly, brothers and sisters, when people are going through their difficulties, help people become calm and serene. Dapat huwag natin silang i-provoke. Let us not vex people. Meron naman, huy, sabi ng kumari mo, pangit ka raw. So tahimik ang niya mo, papayag ka? Sabi kang pangit ka? Payag ka? Yung talagang gusto mo na siya itulak para makipag-away, walang kwentang behavior yon. We must not vex people. We must not provoke them to anger or to fear. Meron naman, mataas na nga ang blood pressure mo, nahihilo ka na, sabi mo, pukunin mo blood pressure ko, siya man, ang taas! Di lalong na nervous yung pasyente mo. No? Don't vex people. Our ministry is to calm and soothe people. So you can say, medyo mataas, magpahinga ka, mamaya kukunin natin uli. No? Huwag mo nang ipabasa na 270 pala, over 190 yung blood pressure niya. Kasi yung nervous niya ang lalo magpapataas nun. May mga therapist, sasabihin mo na, tingnan mo nga ang likod ko. Naku, liko, makukuba na kayo. So lumayas ka dyan sa pagte-therapy mo, ha? Pananakot ang ginagawa mo sa buhay. Pero pa sasabihin, nakakaramdam na ba kayo na hindi na kayo makahinga? Naiipit na ba yung baga nyo? Kasi ganyan na mangyayari dyan sa inyo eh. May mga ganon health workers, hindi marunong magsalita, natatakot yung pasyente. Sa pagbibitaw, you can make people become peaceful or troubled. And remember, tayo'y may ministry sa isa't isa. You always choose the peaceful way. You choose the soothing and comforting way. Anong sabi sa Psalm 23? The Lord is my shepherd, I shall not want. He leads me beside still waters. He restores my soul. Napapahinga ako. Nabubuo ang loob ko kaysa masira. No? Nahihirapan ako pero pag siya ang kasama ko, gumagaan. At dapat mga kapatid, ganun ang ministry natin sa isa't isa. Kung minsan, akala mo lang yung asawa mo laging magagalitin, pero hindi mo alam kasi pala yung pamamaraan mo nakakagalit. Tapos sasabihin pa, ba't pag mga kapatid mong kasama mo, nanay mong kasama mo, ang saya-saya mo, bakit pag sakit ang sungit-sungit mo? May ganon, di ba? Teka, mandalamin ka. Sabi mo, bakit kaya pagka ako ang kasama ng asawa ko, sumusungit? Pero pagkasama naman ng iba, hindi. So something's wrong with me. Napoprovoke ko siya, nagagalit ko siguro, kaya siya nagiging ganun. So sa halip tayo magtampo na magtampo, isipin mo, what do I do wrong that turns this gentle creature into a beast pagka ako na ang kausap? Na meron din tayong pananagutan sa ganyan, dapat nating isipin. Do not vex people. Careful with your words and with your actions. Isa pang laman ng survival kit,
ng Panginoon sa Gethsemane is a lifelong training and discipline in spirituality. Maliit pa lang siyang bata, nag-train na. Train up a child